Magandang umaga po sa lahat ng ating home churches sa umagang ito. Ngayon po ay araw ng linggo at bumabati po ako sa ating lahat ng mahaligayang araw ng Panginoon. At batiin niyo naman po yung mga katabi po ninyo ng mahal kita sa Panginoon. Amen. So, mahal ko po kayo sa Panginoon. So, sa umaga pong ito, buklatin po natin ang inyong mga Biblia sa unang aklat po ng Samuel. Unang aklat ng Samuel, Kapitulo 17, versikulo 45. Yan po, basahin ko itong lahat sa inyo. Sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ito po ang pagbasa natin sa umagang ito. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. At ang ating pong binasa ay alam niyo po ito. Ito po ay patungkol kay David at kay Goliath. At sino bang hindi nakakaalam ng mensahe na ito ni David at ni Goliath? Lahat alam na ito because ito po ay napakagandang pangyayari dito po sa ating Biblia. So, may pamagat po tayo sa umagang ito. Makita niyo po tayo sa ating blackboard, no? Si David na inihanda ang tatlong bagay. O sa English po, David who prepared 3 things. So, ang istorya po na ito, makikita po natin na may tatlong bagay na inihanda si David. At aalamin po natin yan sa mga susunod nating pag-uusap. Ang mga Pilisteo sa panahon na yun, kung makikita natin, sinalakay nila ang mga Israelita. At ito ay pinangungunahan ng isang napakalaki at tinatawag na lang higante or giant, no? Inatake nila ang mga Israelita. At dito po makikita natin, pinahayag dito sa unang Samuel, Kapitulo 17 dyan, sa buong yan, ay pinakita dito kung gaano kalaki itong si Goliath. Siya po ay may taas na 2.9 na metro, almost 3 meters na po yan. He's like a giant, sabi nga. At ang kanya pong baluti o yung mga armor na nasa kanyang katawan, ito po ay tumitimbang ng 60 kilo at ang kanyang sandata naman ay nagtitimbang po ng 6.8 kilogram. No? Dito pa lang, napaka-heavy na. Di po ba? So sinabi ni Goliath, lumabas at makipaglaban sa akin at kung ikaw ay aking mapapatay, kayo ay aking magiging alipin. Ito po yung kanyang isinigaw doon sa battle place. At ang mga Israelita sa sobrang takot po nila, sila po ay tumakbo. At ito nga po, dahil sa sobrang takot nila, tumakbo po sila. Si David ay pumunta doon sa lugar na yon. Alamin po natin na ito si David, may mga kapatid po siya na mas may mga edad sa kanya, malalaki na sa kanya, no? Na kasama dito sa mga soldier na lumalaban ng mga Israelita dito sa mga Pilisteo. Pero ito nga sila ay nagtakbuhan. Kaya nung marinig ito ni David, ang sabi niya, bakit sila tumakbo? Natakot ba sila or whatever, no? So sabi rito, yung battlefield ay pumunta siya kasama ang kanyang ama. Narinig ni David si Goliath na iniinsulto niya ang mga Israelita dito sa labanan. Si David ay hindi natakot kagaya ng mga sundalo ng mga Israelita kasama ng kanyang mga kapatid. At sinabi niya kay Haring Saul na kaya niyang labanan si Goliath. So paano mo masasabi na lalabanan mo? Ikaw na isang paslit lang. Bata pa kasi dito si David, no? Batang paslit na kung saan nangangaso or ang tawag doon, siya po ay nag-aalaga ng mga tupa. Shepherd po siya. At dito, yun ang kanyang trabaho dahil hindi pa siya pwedeng lumaban. Pero nung narinig niya yung mga kapatid niya na nahintakutan kay Goliath, sinabi niya at ninais niya na siya ay lalaban. So si Haring David, or si Haring Saul, na kanyang sinabi dito na ipapadala niya si David. Pero nung hinubad ni Haring Saul yung kanyang baluti, ay sobrang laki at hindi naman kasya kay David. Kaya sinabi ni David, hindi ko kailangan ang ganyang baluti, ang aking lang kailangan ay 5 bato at ang aking pamalo. So isang patpat na kung saan ito ang daladala niya, isang stick na kung tawagin. Ipinadala ni Haring Saul si David sa lugar ng labanan dahil wala nang nais na gustong lumaban kay Goliath. Lumaban si David kay Goliath sa pamamagitan ng 5 bato at isang stick
Kaya naman nung nakita po siya ni Goliath, tumawa si Goliath at sinabi niya, anong tingin mo sa akin? Ako ba ay isang aso na dapat mo lang paluin? Kaya ikaw ay nagdala ng isang stick at siya ay pinagtawanan. Pero ipinahayag ni David ang kanyang dakilang pananampalataya, yung kanyang kinumpisan na pananampalataya at sinabi niya, ang dala mo ay tabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ito ang pinagyabang ni David kay Goliath. Kung ano yung dami ng kanyang dala ni itong si Goliath, tabak, sibat at balaraw, ano po ang dala-dala ni David na kanya ipinagmalaki? Kung ang sabi niya, kung ang dala-dala mo ay tabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. So dala-dala niya ang pangalan ni Yahweh at may dala-dala siya na kinuha niya doon sa syudad na 5 bato at isang stick. Bakit po tinalo ni David si Goliath? Di ba, malaman natin sa bandang huli na natalo ni David si Goliath. Paano pong ginawa? Dahil di po, sinabi nga po niya, ang kanyang tinudla ng bato si Goliath at tumumba at pagkatapos, kanya itong ginamitan ng sword nung nakatumba na at kanya itong napatay. Paano ito nagawa ni David? Dahil sa kanyang nagawa po ito ni David dahil na rin sa kanyang 3 bagay na inihanda. Ito po ay hinanda niya ang covenant. Pangalawa, hinanda niya ang pinakamataas na kanyang espiritu or yung kanyang summit. Ayan po, makikita natin, di ba? Sinalakay niya man, Israelita na, prepare niya yung covenant. Pangalawa, si David ay prepare niya na maging spiritual summit. At pangatlo po, si David po ay nag-prepare ng spiritual na battle. Kasi alam naman natin na hindi ito laban ng physical, kundi spiritual. So dito po makikita po natin sa ating pag-uusapan sa araw na ito, ano nga ba ang mga inihanda ni David? Sige po, unahin po natin. So dito po sa una po natin makikita si David who prepared the covenant. Israelite lost the covenant. Alam po natin yan na kapag tayo po hindi natin pinanghawakan yung covenant. Ano ba yung covenant? Ang covenant po ay ito po yung pangako sa atin ng Diyos. Na dapat natin laging pinanghahawakan at lagi po natin na dapat na ingatan na mabitawan. Amen? So ang Israelita, iwinala po nila ang kasunduan. Kapag naiwala ang ating kasunduan, ito ay malaking problema. Pagkaalipin, binihag at ayun nga, inalipin po sila. Inatake ng Pilisteo at naiwala ang kasunduan. Dito po nakita natin kung paano natakot at tumakbo itong mga Israelita nung makita po nila si Goliath. Ang problema sa panahon na ito ay spiritual na problema. Ano po ba yung spiritual na problema? Ang spiritual na problema ay hindi po natin nakikita. Nakatagong problema. Ito po yung hidden problem na sinasabi. 11 at 24. Si Haring Saul at ang sundalo ay natakot. Sobrang takot nila, hindi na po nila naisip na meron pala silang hawak na covenant. Ang mga Israelita po ang una nakatanggap ng covenant na ito sa ating Panginoon. Pero, ng panahon na ito na nakaligtaan nila, na hawak-hawak nila ang pangako ng Diyos sa buhay nila. Pangalawa, ano nakikitang problema? Ito po yung appeared problem. Tumakbo sila, hindi na lumaban. Dito po makita natin kung paano ginamit po sila ng takot. Amen. Sa buhay po natin ngayon, sa mga pangyayari rito sa pandemya, tayo rin po parang mga Israelita. Nasa panahon nila, nung kinakarap nga nila ang problema sa mga Pilisteo at kay Goliath, natakot po sila. Nakalimutan nila na meron parang pangako ang Diyos sa buhay nila. Ano ang sanhi ng pangunahing problema? Meron tayong mga fundamental problem. Lahat ng tao sa mundo ay may original na kasalanan. Even po ang mga bata na bagong panganak pa lamang, yan po ay may kasalanan na. Bakit? Kasi po minana po nila yan sa kanilang mga ninuno. Amen? So, itong problema na ito, hindi po natin ito kayang gapiin dahil tayo ay may physical na katawan. Ang kalaban po natin ay espiritu. Ito po ay si Satanas. Kapag tayo ay nakikita ang problema, dulot at nakikita at di nakikita ang problema,
lahat ng klase ng problema ay darating sa atin. Ano mga problema yon? Financial na problema, relasyon na problema, trabahong problema, problemang pandemya, di ba? Ngayon, kinakarap natin. Problema ng kawalan ng trabaho, problema ng walang makain. Maraming klase ng problema. Ito ay hindi ito ang pangunahing problema natin. Ito ay may pinanggalingan. At ang pinanggalingan po nito ay ang pagkakahiwalay natin sa Diyos. Hindi po sinabi na porke tumanggap na tayo sa Panginoon, nakala nyo ba hindi po kayo naiwalay sa Diyos? Of course, may panahon na wala po kayo sa kanan. Not 24 hours, namumuhay tayo kasama ang Diyos. Pero dapat yun ang isa na pamuhay natin, na tayo pong lahat ay mamuhay kasama palagi ang Diyos. Gaya po ni Eva at Adan, na sila ay nakagawa ng kasalanan at nahiwalay sa Diyos, na sila po ay tawagin ng Diyos. Di ba? Hinahanap ulit. Dahil ang Diyos at si Adan, palagi po sila nag-uusap sa Garden of Eden. Pero, nung natukso na si Eva at si Adan, ni Satanas, di ba? Alam po natin yung istorya na yon. Hinahanap sila ng Diyos. At sabi ng Diyos, Adan, Adan, nasaan ka? Ang sabi ni Adan, andito po ako, Panginoon. Nasaan? Hindi kita makita. Andito po ako, Panginoon. Nahihiya po ako at natatakot sa inyo. Bakit ka nahihiya at natatakot sa akin? Dahil ako po ay hubad. Nung dati, hindi siya natatakot dahil wala pa siyang kasalanan. Hindi po ang problema doon ang kanilang kahubaran, kung hindi ang nagawa niyang kasalanan. Kapag tayo nakakagawa ng kasalanan, ayaw nating lumapit sa Panginoon. Nahihiya tayo. Nagigilty tayo, yun po yung totoo, nagigilty tayo dahil sa ating nagawang kasalanan. Ganon din po sa Eva at Adan. It is not the reason na ang kanila pong kahubaran. Kung hindi, bakit sila nagtatago? Dahil sa kanilang kasalanan. Sin separate us from God. Amen? At sin will give us guiltiness. Nagigilty tayo na lumapit sa Panginoon. Kaya ito po yung totoo. Gaya rin din po ng kaso ni Cain, na pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Ito ay hidden problema. Ano yung hidden problem doon ni Cain? Meron siyang hidden na pagsiselos, pagkainggit kay Adan. Bakit? Ay kay Abel. Bakit? Dahil po, binigyan ng pabor ng Diyos si Abel kaysa kay Cain. Dahil sa kanilang handog. Ano yung hinandog ni Cain? Diba? Isa yung mga crops. Pero itong si Abel, ito ay isang mataba, tupa at bagong panganak. Ito po ay nasusulat kung ano yung dapat na ibibigay natin sa Panginoon. Amen? At ito, pinaburan si Abel. At dahil doon, dahil pinaburan ng Diyos si Abel, itong si Cain ay nagkaroon ng hidden problem. Yung hidden problem na pa yun ay ang pagsiselos at pagkainggit. Bakit may ganitong kaisipan? Dahil si Satanas ay inilagay at prinomote niya ang kasalanan na ito, itong jealous at itong pagkainggit at pagsiselos, si Satanas po ang naglagay kay Cain. Hindi siya yun. Hindi siya yun. Dahil magkapatid sila, dapat, di ba, hindi sila nagkakainggitan, kundi dapat magsuportahan. Pero hindi yun si Cain, sapagkat si Satanas ang naglagay nito sa kanyang puso at kaisipan. Kaya naman, ang nangyari, napatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Satan, lagi pong si Satanas, kinakapture niya ang ating puso, ang ating kaisipan. Saan nagmumula ang kasalanan? Kapag ikaw po papatay ka, hindi ka basta papatay. Pag-iisipan mo yan. You will murder with a great plan. Kumbaga, pinag-isipan, pinlano, at ito po ang nangyari. Bakit pinag-isipan at pinlano? Kasi yun ang inilagay ni Satanas sa isip at puso ni Cain. Kaya napatay niya po si Abel. Ano pa po? Also in the time of Abraham. Sa panahon po ni Abraham, nagkaroon po ng famine doon sa land of Canaan. Ito po yung land of Canaan na ibinigay sa lipi ni Abraham. Pero dahil nagkaroon po ng taggutom doon, sila po ay bumaba ng Ehipto. At ano ang inilagay ni Satanas sa puso at isip ni Abraham? Dahil si Sarah at that time, napakabata pa niya, siya po ay napakagandang babae, natakot itong si Abraham. Inilagay ni Satanas sa kanyang puso at isip na Abraham, ang ganda ng asawa mo. At maraming lalaki ang magnanais na siya ay maging asawa at ito ay pwede mong maging kapahamakan.
Kaya anong ginawa rito ni Abraham? Ipinakilala niya na kapatid si Sarah. Amen? Ito po yung panlilinglan ni Satanas kay Abraham. Kaya naman, Sarah was so beautiful, kaya natakot siya na siya ay patayin dahil kay Sarah. Kaya, instead na sinabi na asawa niya ito, sinabi niya na kapatid lamang. This is Satan put in the mind of people. Same with us today. Lahat po tayo nakakaranas ng pagdideceive ni Satan, panlilinlang ni Satanas sa atin. Binibiyag niya ang ating kaisipan, ang ating puso. At tayo na walang alam dito, mabilis tayong mabihag. Amen? Kaya naman po, same with us na tayo po nag-intervene na ni Satanas ang ating buhay. Ano po yung solusyon dito? May solusyon. Alam na po natin yan at palagi natin yan naririnig. Di po ba? Ito ay tanging si Jesucristo lamang. Solusyon natin ay sa Genesis 3:15, the offspring o lipi ng babae. Ano ito? Yung hari. Amen? Ang hari na kung saan ipapanganak na ang isang hari at ito ay magngangalang Jesus Christ or Kristo. Amen po. Ito po ay nagmula sa lipi ng babae. Dahil ang lipi ng babae na ito ay hindi rin sa kanya kundi offspring na nanggaling din sa banal na espiritu. Complete seed, kumpletong seed na ang inilagay kay Mary. Amen. Kaya naman itong sa solusyon pa na isa ay dito makikita natin po sa Exodus chapter 3 verse 18. Blood sacrificial. Sino yung blood sacrificial? Ito po yung pari. At sino po itong pari na ito? It is Christ. Na namatay sa krus para bayaran ang lahat ng kasalanan. Si Yesu Cristo po ay walang kasalanan. Walang bahid ni anumang kasalanan. Siya po ay namatay para sa ating lahat, sa lahat ng sanlibutan. Dahil ang tao ay nagkasala at walang sino man ang makakabayad nito sapagkat ang ninanais na pagkabayad sa kasalanan ito ay tunay na kamatayan. Dugo. Ano ba ibig sabihin ng dugo? Ito ang dugo na ito na isinakripisyo ni Hesus Kristo. Itong dugo na ito na ibinayad sa lahat ng kasalanan ng tao. Kaya ikaw at ako, mga minamahal na kapatid, you are precious. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, you are precious. Amen? Ikaw ay napakahalaga, higit pa sa pinakamahalagang gem or bato na mamahaling hiyas dito sa mundo. Bakit? Dahil binili ka ng dugo ni Hesus Kristo. Hindi simpleng dugo ang pinambili sa'yo. Hindi dugo ng kung sino man ordinaryong tao, kundi dugo ni Kristo. Isang pari na bumaba dito sa lupa, ng katawan tao, namatay sa krus para bayaran ng kanyang dugo ang iyong kasalanan. Isaiah chapter 7 verse 14 sinasabi, may isang ipinanganak ng babaeng birhen at papangalanan itong Emmanuel. Amen? Ito po yung propeta na tinatawag natin. Ang si Hesus Kristo ay isang propeta, ipanganganak ng isang birheng babae at tatawagin siyang Emmanuel. Ang ibig po sabihin ng Emmanuel, God is with us. Si David po, pinanghawakan niya po yung covenant niya sa Panginoon. Pinanghawakan niya at hindi niya kinalagtaan na sa kanya ang Diyos. Kaya nga, di ba sinabi niya kay Goliath, kung ikaw meron kang dalang sibat, panlasag, at sabi rito, ano yung sinabi? Sibat. Kung ikaw ay may tabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Amen? Si David ay naghanda ng kanyang covenant. Bago niya hinarap si Goliath, hinanda niya ang kanyang sarili. Isinama niya ang Panginoon. Kaya ang sabi niya, ako, dala-dala ko ang pangalan ng aking Diyos na tagapagligtas at makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya naman sa Mateo 16, versikulo 16, ano yung pinahayag ni Pedro? Sabi niya, di ba? Peter confessed, ikaw ay si Kristo, ang Diyos na buhay. Amen? Ang anak ng Diyos na buhay. Amen? Kapag tayo po, kinonfessal natin yan, that I have with Christ. Sabi nga, diba? Emmanuel, ito yung pinagmalaki ni David. Dala-dala ko ang pangalan ng Diyos. Ibig sabihin, kumpiyansa siya na ang kasunduan nila ng Panginoon, hindi siya pababayaan. He is God of Israel. He is God of David. He is God nowadays sa buhay po natin. Pang-apat po, si David ay may pinakamataas na panahon.
Summit time. Amen. Nung si David po ay nag-ehersisyo or exercise, humihingang panalangin ang kanyang ginawa. Hindi lang po siya nag-exercise, siya rin po ay nananalangin. Members, we need to pray. Amen? At habang tayo po ay nananalangin, sama natin, o kapag kayo po pala ay nag-exercise, sama po natin ang pananalangin. Humihingang panalangin. Not only exercise, but also prayers. Amen po? Ang ating kaisipan at isip, ang salita sa pulpito. Habang nananalangin si David, habang siya ay nag-exercise, nagpa-practice ng pagbato ng bato, no? Siya po ay nananalangin sa pamamagitan ng mga narinig niyang salita ng Diyos sa pulpito. Espiritual na kondisyon, banal na nakikita at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Hindi lang po ang pakikinig ng salita ng Diyos ay pakikinggan lang natin. Sabi nga ni Pastor Lee, not only today, narinig niyo po yung pagsasalita ko dito, but later, the other day, dahil yan ay nasa cellphone nyo, pwede nyo pong ulit-ulitin. That is the time na binubulay-bulay po ninyo ang salita ng Diyos. Pagpupuri, napakahalaga rin po na tayo po ay nagpupuri. Si David, may mga sinulat din po siya or ginawang kanta at point na naging kanta na ito ay nasa awit, di ba? Aklat ng awit. Ang pagpupuri po niya, nilalagyan niya po ng nota at ng himno. Kaya si David ay naghahanda, dala-dala ang kanyang covenant at pinaghahanda niya ang pananalangin, pag-exercise, pag-ehersisyo, pagsasanay na may salita ng Diyos at panalangin. Kasama na po rito, siya ay nagpapasalamat sa kanyang mga desisyon. Amen? Pangalawa po, si David who prepared to be the summit. Amen? Siya po ay nag-prepare, no? Si David, he prepared na maging mataas yung kanyang espiritu. Yung hindi siya matitinag ng anumang pagsubok. Preparation sa pagpupuri. Sa 1 Samuel 16:23, nung si David, inihahanda niya ang pagtugtog ng kanyang harpa at mga masamang espiritu ay nalupig. Alam natin na magaling si David sa harpa. Kaya nga, ang unang pagkikita nila ni King Saul or si Haring Saul, di ba? May panahon na si Haring Saul nababagabag, napapagod dahil sa pakikipagdigma. Kaya lagi sumasakit ang ulo niya. Pero hindi niya alam, ito ay kinukubabawan na siya ng masamang espiritu. Kaya naman, nung pinatawag niya, may nagsabi sa kanya, nag-introduce na may isang taga-bantay ng mga, isang shepherd, no? Isang shepherd na kung saan magaling tumugtog ng harpa. So pinatawag niya ito. At habang tumutugtog ng harpa, si David dito kay King Saul, ang lahat ng mga kadiliman at gawa ng masamang espiritu ay lumaya sa kanya. Kaya naman sinasabi po natin that the music team, kinakailangan daw po na kayo ay mag-practice na kasama ang salita ng Diyos. Practice make us to be perfect. Kaya nga ganun din po ang ginagawa ni David. Ang paghahanda, sa pangalawa pong paghahanda ni David, siya rin po ay nagkaroon din po ng paghahanda sa pagbato ng bato, yung tamang pagbabato. Pinaganda niya habang nagpapahinga siya, habang yung kanyang mga tupa ay namamahinga rin dahil naitapos niya na yung pagpapastol, siya po, wala po siyang ginawa kundi pagkatapos siya mag-ehersisyo, na may panalangin, ng pakikinig ng salita ng Diyos, nagsasanay po siya. Kaya naman, yung 5 istong na yon, sabi niya, sapat na ito. Nung nakipaglaban po siya kay Goliath, ilan ang dinampot niyang bato? 5 lang. Dahil naniniwala siya, hindi niya matatapos ang pagbato sa 5 na yon, babagsak si Goliath. And that happened. Nangyari. Ano? Hindi ba na pangatlo, pangalawa? Siya po, sa pangalawa, napatumba niya na si Goliath. Saan niya tinamaan? Sa gitna ng ulo. Sa gitna ng kanyang mga mata. Kaya siya ay nahilo at bumagsak at doon na siya nagkaroon ng pagkakataon na salakayin at patayin si Goliath. Paghahanda ng pagbato. Napakalaga din po ng paghahanda. Hinampas ni David ang leon at bear. Kasi itong si Goliath, para siyang isang leon at isang bear na hindi mo pwedeng kayang patumbahin. Pero hinampas lang siya ni David.
He is like the lion and bear na kung saan dahil niya napabagsak niya ito dahil sa pag-iensayo ng bato araw-araw. Sa paghahanda sa syudad, sumulat si David ng 70 poem, no? Tula na kung saan makikita po natin yan sa awit, libro ng awit. Ito pong talento na ito ay hindi sariling talento ni David. Ito po ay nagmula sa Diyos. Sanayin natin ang talento ng bigay ng Diyos sa atin. Napakalaga po na sinasanay natin. Kaya nga, ang music team, di ba, sinasabi ni Pastor Lee, you should prepare, not only practice, but pray muna. Kaya sila rin po kapag linggo before, Sister Diane, nagkakaroon po siya ng pagpa-practice. Bago mag-practice, meron po silang prayer, at after that, meron po silang Bible study. Nakikita ko po yun noon. So dito po makikita po natin yung talento bigay ng Diyos ay dapat din na ibinabalik natin sa Panginoon. Whatever God given to us na talento, ibabalik din natin sa Kanya. So ang ating talento ibigay natin para sa pagpupuri sa ating Diyos. Kinakailangan daw tayo na maging una sa lahat. You should be number one. Gaya ng paghahanda ni David. Inilagay niya ang sarili niya, siya ay maging number one. Hindi lang sa pagtugtog ng harpa, hindi lang sa pagbabato, kundi number one din siya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dapat po tayo mga music team, teachers, pastor, leaders, and cleaners, even cleaners, sabi nga ni Pastor Lee, you should always practice. And whatever, anuman ay binigay sa inyong talento ng Diyos, give it back to the Lord. Ito ay pagbibigay natin ng papuri sa Kanya. Bilang lahat ng talento ay nagmula sa Diyos, kinakailangan nating magbigay papuri sa Kanya. Pandaigdigan, pagbabahagi, world evangelization, sa pamamagitan ng talentong ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi lang po pastor, hindi lang po evangelist, even the music team, cleaners, pwede po kayong magbahagi ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil pong ating senior pastor, palagi po niya tayo sinasanay sa mabuting balita. Kaya hindi po mahirap para sa atin ang magkaroon ng world evangelization. Kaya nga palagi tayo po, this time, Pastor Nicole, important leaders ng ating simbahan. Bawat po pastor, meron po kaming Bible study online kay Pastor Lee. So ito na yung pagsusubok ni Pastor Lee. Hindi mahadlangan ng pandemya ang pagbibigay sa atin ng pagsasanay. Itong ginawa ni David ay pagsasanay bago niya inarap si Goliath. Ganun din po ang ating senior pastor. Sinasanay niya po tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos para magbahagi. Amen? At hindi po tayo kayang padapain ni Satanas na dahil sa pandemya na ito, akala ni Satanas mapapahinto niya tayo, pero hindi. Amen? Dahil patuloy po na nag-ehersisyo tayo sa pamamagitan ng pakikinig ng salita. That's why, kapag tinawag po kayo ng mga duty pastor ninyo o ni Pastor Lee para mag-Bible study, you are so blessed. Kasi pinili ka ng Diyos para pahayagan dahil sa susunod may gagawin kang spiritual battle. Amen? Kinakailangan mo nang pataasin mo ang inyong espiritu gaya ng ginawa ni David. Amen? At sa pamamagitan ng talentong ibinigay ng Diyos sa iyo, magkakaroon ka ng pandaigdigang pagbabahagi. Pangatlo po. Ang pangatlo po natin ay ito na nga po, si David who prepares for spiritual battle. Our fight is not a spiritual battle. Amen? Yung sinabi ko na kanina. Tayo po lahat dito sa mundo, ang ating pong kalaban ay hindi nakikita. Tayo may physical na katawan, pero ang kalaban po natin, walang physical na katawan. Kaya naman, kinakailangan labanan din natin siya with the physical, with the spiritual. Kaya, spiritual fighting po ang dapat natin ipinalaga sa spiritual na pakikipaglaban. Ang ating laban ay spiritual na pakikipaglaban. Si Satanas po ay inihulog dito sa mundo, binagsak dito sa mundo, at siya nga po ay nagpalipad-lipad sa kalawakan, naghahanap ng mga tao na kanya pong gagapiin. Amen? Sapagkat ang kalaban natin, sabi po sa Efeso 6:12, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid, inilagay ni Satanas. Amen. God intervene us. Amen. Tayo po lahat na intervene tayo ni Satanas. Kaya naman our fight, spiritual fight, di ba? Satan fall in the world. Kaya ang purpose po ng devil, may purpose, may paraan
ang or may ginagawa ang kalaban. Ano yung una niyang purpose? Ang dahilan ng dyablo upang tayo ay hadlangan sa pakikinig ng mabuting balita. Ano ba yung work of God? Sa sinasabi John 6 verse 29, the work of God is to believe Jesus Christ. At kinakailangan sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, doon tayo maniniwala kay Jesus Christ, di ba? Pero ito si Satanas, anong trabaho ni Satanas? Baliktarin natin. Kung ang John 6:29 is magpahayag ng salita ng Diyos para maniwala kayo sa Kristo, ito si Satanas, hinahadlangan niya ang pakikinig natin ng mabuting balita. Hindi pa yun. Upang hadlangan na tamasahin natin ng masaya ang mabuting balita. We must enjoy the gospel. Pero ang ginagawa ni Satanas, huwag natin tamasahin. Parang binibigyan niya sa atin, burden ba ang pagbabahagi? No, hindi po burden ang pagbabahagi. This time nakakatakot lumabas dahil hindi natin alam, especially, di ba, marami na po dito sa Marikina ang infected ng virus na COVID. Pero, alamin natin, because God, binigyan tayo ng autoridad ng Diyos. Binigyan tayo ng guidance. Tayo po, we are dwelling in the Holy Spirit at we have the authority to fight Satan and to cast out Satan, demon, devil, evil spirit in our life. Amen? Kaya naman hindi niya po tayo mahadlangan para i-enjoy ang mabuting balita. Ano pa? Ang dahilan ng dyablo upang tayo ay hadlangan? Hadlangan tayo na ibahagi ang mabuting balita. Amen? Kapag hindi po natin na-enjoy ang mabuting balita, of course, hindi po natin siya maibabahaga. We need to enjoy first the gospel. Si David po, na-enjoy niya po ang mabuting balita. Nakikinig siya ng mabuting balita, na-enjoy niya at naibahagi niya ang mabuting balita. Ang paraan, instrumento ng dyablo. Ano yung method ng dyablo? Genesis 1:2, yung kadiliman, no? Binibigyan niya tayo ng kadiliman, gaya ng panahon natin ngayon, makikita natin madilim kasi ang pandemya, hininto tayo sa trabaho, pagsamba, sa mga pagbabahagi, lahat hininto niya. Ito yung tatawag natin isang kadiliman. Matatawag natin tong chaos. Ano ba yung chaos? Ito po yung mga disaster, no? Na dumarating, matinding disaster sa buhay natin, yung namatayan ka ng ganito. Ngayon, marami pong namamatay. Ako mismo, namatayan din po ako, pero hindi dahil po sa COVID. Ang nanay ko po ay may edad na 80 years old at kailangan na po niya magpahinga at marami na rin po siya sakit sa puso, high blood, so marami po. Kaya nagpapasalamat din ako na nasa Panginoon na siya, wala siyang sakit na nararamdaman. Kaya naman dito, yung karamdaman ito, confused, no? Nililito tayo ni Satanas. Ano ba yung panlilito niya sa atin? Naku, wala na tayong kinabukasan. Ang mga anak natin hindi na makakapag-aral. No, hindi po tayo dapat doon magpaano. Dahil ang Diyos ay laging meron pong inilalaan sa ating pagpapala. Amen. Especially kung ikaw anak ng Diyos, may pagpapala siyang ibibigay sa iyo. Huwag kang matakot, huwag kang malito, do not confuse, huwag kang matakot. Sumunod ka lang. Ang mga kakulangan na ito, pupunuan ng ating Panginoon. Amen? 1 chapter 13 verse 2, isip at kaisipan. Satan covered you and us. Tayo, no? Nako-covered tayo ni Satan. Pero kung ika-cast out natin diyan, by the name of our Lord Jesus Christ, mawawala siya sa atin. Gawa, chapter 8:4-8, ito yung isa pang method ni Satanas, yung ating katawan at physical, problema, sicknesses, accident, lahat kayang gawin ni Satanas sa atin, pero higit na kayang gawin ng ating Diyos na ang lahat na ito ay mawala sa atin. Huwag kang matakot. Genesis chapter 3 verse 1-6, pagkakahiwalay sa Diyos. Ginagamit ni Satanas yung ihiwalay tayo sa Diyos. Ating mga kasalanan, yan yung kay Satanas. Yan yung mga ibinilagay niya sa atin na fundamental problem natin, which is separation from God, sinners and Satan's child. Pero lahat na ito tinapos na po ni Jesucristo. Amen? Ang pakikipaglaban ni David ay pakikipaglaban mula kay Satanas. Ang dala mo ay tabak, sabi niya, ulitin ko po, ang dala mo ay tabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Mga minamahal na kapatid, ano man ang pinagdadaanan natin to, huwag kang matakot. Tabak man yan na lumalaban tayo dahil sa sakit na or COVID-19 na ito. Kawalan ng trabaho, kahirapan, kagutuman, relasyon problema, pagkatakot, pagkabagabag, walang kakontentuhan, huwag kang mabalisa. Amen? Si David, ipinagmalaki niya ang pangalan ni Jesus. Dala-dala po natin mga Kristiyano ang pangalan ni Jesus. Amen?
huwag kang matakot. Sabihin mo rin gaya ng ipinahayag ni David, ang dala mo man ay tabak. Sabihin mo kay Satanas, ang dala mo man ay tabak, sibat at balaraw. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, sa pangalan ni Jesus. Ako anak ng Diyos. Amen? Kaya pag sa gabi po, hindi ako nakakatulog. Ganyan ginagawa. Ako, anak ako ng Diyos. Hindi mo ako matatakot. Amen? Kaya tayo po, labanan natin siya gaya ng ginawa ni David. Hindi niya nilaban physically lang. Physically nilabanan niya si Goliath. Pero spiritually, inanda niya yung sarili niya. Tumaas ang kanya pong enerhiya sa pamamagitan ng espiritu na mataas. Amen? 5 bato ang inihanda at 1 stick lang. Pero naniwala siya, ang kasaguraduhang kasagutan ng Diyos ay nasa kanya. Kaya walang takot siya na lumaban. Tayo rin po sa buhay natin ngayon, huwag tayong matakot. Ano man ang nilalagay ni Satanas sa atin ngayon, huwag kang matakot because, mga minamahal na miyembro, kahit tayo ay may maraming problema, kinakarap, huwag kang mag-alala. Si David, dahil kanyang inihanda ang 3 bagay, inihanda niya ang covenant, pangako ng Diyos, hinanda niya ang pinakamataas na summit ng kanyang espiritu at hinanda niya espiritual na pakikipaglaban. Ito po ang mga dapat natin ihanda. Marami pa po tayong makaharapin. Habang nabubuhay po tayo sa mundo, hindi tayo matatapos sa ating mga problema. Sabi nga ng nanay ko na nabubuhay siya, magpapantay, mawawala lang daw ating mga problema kapag nagpantay na ang ating mga paa. Meaning to say, wala na tayong buhay. Dahil naghihintay po ang kaharian ng Diyos sa ating buhay, sa ating pagkatapos ng ating buhay. Mga minamahal na kapatid, iwanan ko po sa inyo ang magandang mensahe na ito. Nahawakan po natin yung 3 bagay na inihanda ni David upang labanan si Goliath. Tayo po may mga Goliath tayo sa buhay natin. May mga higante tayo sa buhay natin pero huwag kang matakot. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Sinanay ka ng Diyos, hinanda niya ang covenant mo, ang pangako mo, huwag mong bitawan ang mabuting balita, ang pangako niya sa iyo. At ihanda mo ang yung pinamataas na summit, spiritual summit, at ihanda mo ang spiritual na pakikipaglaban. At wala kang dapat ikatakot. Magwawagi ka. Amen. Dahil ang dala-dala natin ay ang pangako ng Diyos. Hindi kanya pababayaan, hindi kalilimutan. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po manalangin. Panginoon, marami po salamat sa inyo, Ama. Salamat po sa mensahe na ipinagkaloob mo sa araw nito. Salamat po, Ama, sa buhay ni David na inarap niya ang giant sa buhay niya. Kami rin po, Ama, ay may mga higante sa buhay namin. May mga giant na dumarating sa buhay namin. Ang pandemic na ito, isang malaking higanting problema na kinakaharap ng buong mundo. Gayon din po, Ama, ang karamdaman, kawalan ng trabaho, problemang pinansyal, problemang spiritual, problemang mental, lahat po, Panginoon, ang problema na ito, alam po namin, Ama, na inilagay mo ito sa amin dahil alam po na may ipinaghahanda kami. Gaya po ni David, ihanda po namin ang pangako mo sa amin, ang covenant. Hindi po namin bibitiwan ang pangako mo sa amin. Gayon din po, Ama, ihanda po namin ang aming spirito to be spiritual summit at gayon din po, Panginoon, na kami rin po, Ama, Lord, lalaban kami with the spiritual realm, Panginoon, Ama, with our spiritual fighting, O God. Help us, Lord, to do this one, Panginoon, because, Lord, you are God of Emmanuel, na kahit kailan, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayan. And thank you, Father God. Thank you rin sa buhay na aming senior pastor na nagbahagi at gawa ng mensahe na ito. Sa buong linggo na ito, ang mga paggulay-gulayan ng mga members namin, ang mensahe na ito. Thank you, Lord. Binabalik ko po ang mabuting balita na ipinagkaloob mo sa amin ng pasasalamat at taos pag-ibig sa inyo, Panginoon. Tapos ang dalangin namin, Ama, sa pangalan ng Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat.